Amen. Thank you everyone. Isang mapagpalang hapon po at matagumpay na linggo sa araw na ito. Ano po? Makipagbukas po kayo sa akin sa salita ng Diyos. Pwede po ba akong humiling na kayo tumayo? Ayan. Ayan, ang bait nyo naman. Ano? Hallelujah. So, mamaya magre-report tayo ng mga ilang report ko sa inyo, no? Buksan po natin sa 1 Chronicle chapter 4, verse 9. And then, back to, pagkatapos na yun, basahin din natin ang Isaiah chapter 54, verse 2. Pero diyan muna po tayo sa 1 Chronicle 9, ano? Sabi po dyan in 10, Now Jabez was more honorable than his brothers. And his mother called him his name, Jabez, saying, Because I bore him in pain. And Jabez called on the God of Israel, saying, That you would bless me indeed, enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, and I may not cause pain. So God granted him what he requested. Ulitin po nga natin yung pala. God granted him what he requested. Father God, we thank you for the message that you given to us. We thank you, O Lord God, because you expand your kingdom here on earth, especially here in Terni, Panginoon. And we are focusing, enlarging our territory. And Father God, empower mo ang iyong lingkod to share the Word of God, and they catch up the vision this 2026 for your glory. In Jesus' name, amen and amen. Batiin mo naman ang nasa kaliwa, nasa kanan mo. Ang Chelabiamo na Sorella, Romena, amen. Lei si sono due, uni domenica, vieni con noi. Gloria a Dio, no? So media, please put, Mamma mia, chi poverino. Hai sentito? La signora aspetta un'ora per aprire. Mamma mia. Asher, mananagot kayo sa akin. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sino man sa kanyang lumapit, hindi niya itataboy. Nasaan yung mga asir at security? Nakakarami na kayo sa akin, asir and security. Pagpalain kayo ng Lord. Hallelujah. Amen. So, media, can you put an translation? Glory to God, because the message is, it is also the message for all. At ang tema po na dadaling ko sa kalagitnaan natin ngayon is about enlarge my territory o enlarging our territory. Sabihin mo sa katabi mo, i-enlarge mo na ang iyong teritorya. Palawakin mo na, palakihin mo na ang iyong teritorya. Ay, hindi nila na-gets. Hallelujah. Hindi ko na alam anong gagamitan ko, Italiano, Pilipino, Ingles. Hallelujah. Kaya to God be all the glory. Ayun po. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng teritorya? So, ibig sabihin, sa natural, it is a land, but sa spiritual, ano po ba yung meaning about the meaning, what is territory? Territory of influence, territory of your ministry, impact, or spiritual authority, resources. Pag sinabi pong spiritual territory or enlarging our territory means increasing your influence. Sabihin mo, influence. Yan. Impact, yung hindi ka impacto, yung impact mo sa maraming mga tao. Yung mga ginagawa mo, talagang yung katulad ng SBBS, ganun yung impact sa maraming mga tao. Glory to God for that. And then, yung enlarging our resources. Sabi mo, resources. And then, enlarging our responsibility. Sabi mo, responsibility. Sinong gusto ditong mapalawak ang kanyang territory as an spiritual? Hallelujah sense. Amen.
Hallelujah. Grab the opportunity. Lagi kong naaalala, way back 9 years ago, probably 15 years ago, kasi nauna ito bago pa ako mag-minister. Sabi na yung isang pastor na nag-prophesy sa akin, I will enlarge your territory. Ako naman nagtawa lang. Kasi sabi ko, pinaprophesy niya ako na mag-i-enlarge sa yung territory ko. So sabi ko, wow, gagamitin ako ng Diyos mightily. Kasi gano'n. Pero hindi ako na-impress. You know? Kasi sabi ko, parang hindi siya right person na magsasabi sa akin na i-enlarge ng Diyos yung territory. And then kinip ko yon. And then after ng past 1 year, may na naman great mighty man of God, guest speaker from Rome, and also nakapunta na rin siya dito. And then sabi niya, I will enlarge your territory. Hallelujah. And praise the Lord. Bago kami pumunta dito, yung promised land, hallelujah, kay Abraham na puntahan ko. Kaya nag-reflect nga sa akin yung sabi ko, wow, 2016 nagpunta kami ng Israel, the promised land, and then after the July, nag-start to August I think, nag-start na kami pumunta dito. Dati ako ay nag-outreach, nag-care group, wala akong hinahawakang katulad na church na ganito, but thank God, because God giving me the privilege and opportunity to serve you. Why? Because our God will enlarge our territory. Kaya mga kapatid ko, sa mensaheng ito, we will planning, kanina nag-planning kami sa annual planning about sa planning for 2026 kasi September po nag-i-start ang ating starting ng ministry, So ngayon, we share the vision about enlarging territory. Kaya nga dapat maging i-share ko sa ministry, sa pastoral, sa leadership in ministry ang vision to enlarging, but dapat kasama tayo doon. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang enlarging our territory by walking into vision. What is our vision? The first vision na atin narinig is to preach the gospel, to hold the word. At hindi naman ito na, sabi nga vision, it is a God's command. But when we receive the preach the word and touch the word, hindi ko noon nakakita ko ng malaking buntis, tapos yung buntis, nagkabuntis-buntis na nga ang mga taga-church, to God be the glory, nagkaanak sila ng marami. And then I see the word, and then the word, sabi ko, wow, parang namang napaka-imposible word, but we are preaching right now to the word by media. Na put up yung media, and to God be all the glory, na fulfill yung vision ng Diyos sa bawat ating mission. Vision in mission. Vision is similar to dream. Di man parang, vision means being spiritual eyes as well as physical eyes. It appear real. Vision is, nakikita mo in a spiritual realm, but it's appear real. So nakikita natin ito na nangyayari ito. SBBS ang inaabot lamang dati ay mga Pilipino. But right now, hallelujah. Hindi lamang mga Pilipino ang inaabot nito. At ayun ang ating design, yun yung ating nilalakaran. Ang inaabot natin ay ang bawat nasyon. Kaya, word. Hallelujah. To God be the glory. At hindi po mangyayari ang vision na ito, ang enlarging ng territory ng Diyos sa ating mga buhay kung hindi tayo lumalakad in vision. Kaya to enlarging our territory, ano nga ba yung ating gagawin? At ito po yung topic na dadaling ko sa kalagitnaan natin. Para to enlarge our territory, dapat may personal growth tayo. Sabi mo, personal growth. Gusto natin gamitin tayo ng Diyos mightily. Gusto natin na maging kaparte tayo ng malawakang paglago, malawakang territorial, pero kinakailangan personally, hindi lamang pastoral, hindi lamang leadership, kung hindi ang bawat isa sa atin. Kailangan meron tayong personal development. Sabi mo, personal development. So number 1, ito ba hindi pa yun yung punto ko, but pinapakita ko sa inyo, to enlarge your territory, kailangan stepping outside your comfort zone. Sabi mo, stepping outside your comfort zone. Humakbang ka sa iyong comfort zone.
Kasi mas masarap yung nandito ka, mas masarap na yung parang comfortable ka sa iyong ginagawa. Ayaw mo na mag-expand to enlarge ang paggamit ng Diyos sa iyo. Para bang nakontento ka na ganyan ka na lang. Mas masaya rito, mas ano rito, ganito na lang ako, ganyan. Hindi dapat gayon. Kailangan step out your comfort zone. Minsan ang comfort zone natin ay ang ating mga pamilya, ang ating mga anak, ang ating mga trabaho, kaya hindi mag-extend yung territory ipinagkaloob ng Diyos sa atin. The second is taking a new challenge or responsibility. Kung gusto nating ma-enlarge yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, kung gusto nating ma-enlarge yung territory ipinagkaloob ng Diyos o ministry sa atin, dapat you must taking your responsibility. New challenge sa iyong ministry. Hindi boring ang ministry. Dapat ang maging ministry natin ay lagi kang excited. Ang ministry dapat sa iyo, to taking up your responsibility, dapat hindi lamang ito optional. Dapat meron kang responsibility to do it with yung happy heart. Ano? And the last is to personal growth, expanding your skill. Tingnan mo yung katabay mo, may skill yan. Hallelujah. Hindi lang halata, pero grabe yan. Pag yan ay umalis sa comfort zone niyan, grabe yan. Like a boom. Glory to God. Talagang sumasabog. Then, to expand your territory, dapat i-change yung mindset mo. Kaya nga yung team natin sa SBBS, Romans 12:2, anong sabi? Renew your mind. I remember yung kwento, at ito ginamit ko na rin sa kapatiran natin, yung nahulog yung itlog ng agila doon sa pugad ng manok. So, napisa yung itlog ng manok kasama yung itlog ng agila. Namuhay napisa siya. Ang alam na yung agila, siya ay manok. So, naglalakad siyang parang manok, nagsasound siyang parang manok. Paano nga ba ang ng manok? Ano nga ang sound ng manok? Alam niyo ba ang sound ng manok? Tik-tilaok. Pero pag sisiw, tweet, 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 tweet. Di ba? Di ba ganon? O pag inahin. Pag lalaking manok. Paturok. Ay, hindi ganon. Hindi ganon. Hindi ko alam kasi anong tono eh. Kayo talaga. Bakit? Korokok pala, hindi pala paturok. Sorry, pasensya na. Korokok pala, lari talaga eh. Iba na sa isipan nyo eh. Okay, alisin na natin yung mga sound na yan. But, itong agilang ito, lumalakad siyang parang manok. Ang sound niya ay parang manok. Ang paglipad niya ay parang manok. Dahil ang alam niya sa sarili niya, proud siya na siya ay manok. Mga kapatid ko, hanggang sa dumating yung time na pinagtatawanan na siya ng mga tao dahil sabi niya, hindi ka kahawig namin. Iba ka, hindi ka manok. So sabi niya, pinaglalaban niya yung sarili niya. No, manok ako. Pinapakita niya yung lipad hanggang sa inaalipusta siya, hanggang ang ginawa ng mga kapwa manok ay dinala itong agila sa bangin at inihagis. And he realized, hindi siya, dahil sabi niya, quick pa lang eh. Dahil alam niya siya ay manok. Hanggang malapit na takot siya. And then ang ginawa niya, lumipad siya ng lumipad. Hanggang hindi niya namamalayan na napakataas na yung kanyang lipad. Hanggang hindi niya nakikita kung gaano kalaki yung lawak na pwede niyang makita habang siya na doon lumilipad. At walang kapangyarihan ang hangin para pabaksakin siya. At lumilipad pa siya ng lumilipad na mataas. And he realized na pala siya isang agila. Mga kapatid ko sa Panginoon, if you want to enlarge your territory, your capacity, you must know that you are eagle. Ang eagle, ang mindset niya, ang visualize siya. Mas malaki yung nakikita niya. Ang mindset ng eagle ay nagsosurge siya despite ng mga bagyo sa kanyang buhay. Hanggat hindi natin, mga kapatid ko, yung mindset natin ay hindi natin ini-expand, ang lahat ng opportunity we will be lost. Kaya sabihin mo,
Huwag paturok ha. Sabihin mo, ikaw ay agila. Hallelujah. Huwag kang tweet, tweet, tweet. Huwag kang wait, wait, wait. Oh, ganun ang ano ng manok, di ba? Wait, wait, wait. Hindi pa ngayon. Kayo na lang muna. Hindi pa ako dyan. Hindi ko pa napapanahon. Ay pag hinintay mo ang panahon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa maglilingkod sa ating Panginoon? Kaya samantalahin mo na. Yung kantang yun ay, wala lang, gusto ko lang kumanta. Bakit? Ano? Kung hindi ngayon, kailan pa tayo maglilingkod sa Panginoon? Kailan pa? Hallelujah. Ito na yung tamang panahon. Kaya nga kung marinig mo ang kanyang tinig, sabi ng Panginoon, huwag mo nang pagmatigasan ng iyong puso gaya ng ilan. Kaya, this is your time. Sabihin mo sa katabi, this is your time. This is your moment. Hallelujah. So grab the opportunity to enlarge your territory, your capacity, your talent, your mindset. Hallelujah. To God be all the glory. Si JB ang ating topic, nakita natin. Ang pangalan niya, JB Spain. Para bang, pero siya ay kagalang-galang sa magkakapatid. Naiiba siya. Pero sabi niya, kahit na ikay gwapo, talented, pero, di ba, kasi sa Israel, napakalaga ang pangalan. Di po ba? Parang sasabihin gwapo ka nga, talented ka nga, pain ka naman, malas ka naman. Di ba? Parang, ikaw ay pinagsakloban ng kahirapan. Dahil ikaw ay pinangalanan ng ating magulang na ikaw ay faint. Puro pasakit ang dala mo sa amin. Para bang hindi, pero nakita natin kung paano ini-enlarge ng Diyos ang territory ni Jabez. Ang territory ito, it doesn't mean na ito lamang ay land. It is also talking about our limitation. Hallelujah. Hindi ka lamang dyan. Ang mga taga-Terni ay hindi lamang ganyan lang, kung hindi, may malaki pang magagawa. Imagine mo, sabihin mo sa katabi mo, pang international yung mga galaw mong yan eh. Di ba? Hindi ba kayo nagagalak? Amen. Ce l'abbiamo sorella in Romania. Sta sempre qui, grabe. On ora che aspettava. Ma non hai giusto, eh? Ti voglio tanto bene. Okay, so, to enlarge our territory, number 1, na pinakadapat nating mailagay, yung mga prerequisite for enlarging. Ano ba yung number 1 prerequisite for enlarging? Ano nakapaloob dito? Ano yung mga kinakailangan para sa pagpapalaki, pagpapalawak, pagpapa-enlarge ng iyong ministry, ng iyong capacity, ng iyong skill? Many challenges will happen. Horamasandara, akaibat nito, mga kapatid, when we enlarge our ministry, our capacity, there is a facing problem, obstacle in our life. Hallelujah. But kinakailangan natin gawin, laging magkaroon tayo ng desire to pray. Desire. Ang naging successful ang SBBS 2025 because built by prayer. Ilang buwan tayong June, July, nagdaraos tayo ng panalangin, prayer walk. Mayroong ang iba ay nakikiwalk lang. Hallelujah. Dahil pag nakitang may prayer walk, naiwas, pero wala na yun dito. Sabi mo, wala na yun dito. So ngayon, doon yung desire. Kaya kita nyo, noong tayo na nalangin sa parko, mas maraming mga tao ang uma-attend. Why? Because ito ay prerequisite to enlarging our territory. When I talking about territory, lagi nating tandaan ito, yung territory ito, it's talking about our influence. It's talking about our ministry, our impact to all the people, our spiritual authority, our resources, our responsibility, our geographically. Hallelujah. And that's the Great Commission. Go and preach to all the world, all nation. Amen? So kaya po nandito na po tayo. So desire to pray, kasama na prerequisites na kinakailangan ay faithful steward. Sabi mo, faithful steward. Kinakailangan tayo maging tapat. Maging tapat tayo saan? Hallelujah. Sabi ng Luke chapter 16 verse 10, He who is faithful in the little, sabi mo, little,
will be faithful much. Mamma mia, napagkatiwalaan ka lamang magdilig ng halaman, biglang in-enlarge na ang garden sa iyo. Napagkatiwalaan ka lang sa small thing, biglang many thing ang nasa iyo. Wow, grabe. Kaya, we are excited to serve the Lord. Hallelujah. And I'm so proud to introduce you another ministry that the Lord putting in my heart. At ito'y sinabi ko sa pastoral leadership in ministry. Brother Rodel will be chair director ng ano sabi ko nga? Craft director na wala bang palakpakan. Hindi for past from starting ng SBBS. Although maraming nagtutulong sa kanya, He will guide us kung paano magpintura. Natuto na ako magpinturang walang tuloy, yung gumaganon. Ganon ikaw, pastor. So ako naman gumaganon nga din. Hallelujah. Nandun yung anointing kung paano siya naggagawa rito. Although lahat ito, pero kinakailangan we recognize each leader. Kung walang nagli-lead, salamat sa education department, salamat sa ushering department, salamat sa mga register. Kaya kami, ingat na ingat kami sabihin ng mga but all of you, salamat. Sa food committee, salamat. Hallelujah. Transportation service, salamat. At sa mga kapatid natin outside na gumalaw, alam nyo ba, sayang wala lang sila dito, pero we recognize yung mga nasa labas. Hindi ko ma-mention ang mga pangalan nila, pero I know naka-overseer ako. Gumagalaw sila. Amen. Ang mga taong ito, ang mga nagpa-facilitate outside. Kilala nyo ang mga yan. Salamat. And they influence. Kaya sabi na yung mga pamilya ko at even yung nasa labas, sabi na, kaka-bless naman ang mga taga-Terni. That's expanding your territory. Because you impact to the life of people. Hallelujah. Hindi ba pag noong sinuot ko yung uniform natin, pumunta ako ng kostura, sabi ko, mahal, nakakahiya, aalisin ko itong uniform dahil ma-distinguish na tayo. Sabi ni Miss, huwag mong alisin, maganda nga yan. Makita tayo na na tayo ay mga lingkod ng Diyos. So pagpunta ka doon, nakangiti yung pulis. First time na nangyari kung napunta ako doon, nakasimangot lagi. Mama, dabero ha? But because enlarging our territory. Ang tagumpay po ng lahat ng mga gawaing ito, basketball, SBBS, prayer meeting, is not about us, it is about God for His glory. Yung tagumpay mo, tagumpay ko. Yung pag-angat mo, pag-angat ko. Yung pag-angat nating lahat. But every time na iniaangat ng Diyos ang ating mga territory, laging nandoon yung tuhod natin. Hindi ko malilimutan na sinabi ni Larry na kapag siya may problema, tinutuhod niya. Kako, grabe naman masyadong tuhudin si Sister Beth. Hindi naman pala ganon. Tinutuhod niya ng panalangin. When the Lord enlarging the territory, mga kapatid ko, there are a lot of facing problem. Pero nagtagumpay at ang nakita natin yung maraming ginawa ng Diyos. First time na nagkaroon tayo, I remember, yung mga ibinigay ng Lord, nakaka-bless talaga. Ayoko nang sabihin pa yung mga yon. So, faithful is the word. God enlarge those who manage well what they have. So kung hindi mo na i-manage ito ng maayos ang katungkulang ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, huwag kang magtaka na may mas magaling na papalit sa iyo. Kung hindi mo kapag kakatiwala ang i-manage yung maliit na bagay sa iyo, somebody will take over. Kaya ang bawat isa sa atin to enlarging our capacity, our talent, our ministry, we must be involved. Manage well. Manage well. Hindi basta-basta lang. Hindi optional lang. Mga kapatid ko, 2026, hindi lang mga Pilipino makikita nyo dito. Iba-ibang lahi. Kaya pag may tumawag ng volunteer, magpalista na kayo. Dahil maraming magiging volunteer na yun yung aking nakikita. Kung paano ipinakita ng Lord that the finance will be
grabe talaga ang pag-ulan ng mga volunteers. Palakpakan nga natin yung mga nag-pay pledge at nagkaloob. Hallelujah. Palakpakan din natin yung mga hindi nag-pay pledge at ipanalangin natin makapag-pay pledge sila. Kasi mga walang pera minsan sabi nga, nagkataon lang na nawalan, pero ang puso niya sa paglilingkod sa Panginoon nandoon. Sometimes we miss that. But it is our privilege to give. Amen? Okay. So, kaya nga, be faithful, steward, audit our current ministry. Tingnan natin. Kumusta ba yung ministry ko noong isang taon? Nag-improve ba o bumaba? That's to enlarge our ministry. Kumusta ba yung apoy ko noong may ministry ako? Ngayong wala na. Kumusta ba yung ministry ko na ko ba? O baka humihina na. Audit our current ministry. Tayo ba ay naging fruitful? And to God be the glory. Fruitful ang SBBS. Palakpakan natin ng Panginoon. Fruitful ang Sport Fest. Hallelujah. Bakit ito namunga? Kasi diniligan ng panalangin. Bakit ito namunga? Kasi maraming mga katao ang involved. Hallelujah. And prerequisite ng ating nakita dito ay willingness to be stretched. Stretching. Ito mahirap Sabi nga doon sa Isaiah 54:2, stretch your curtain wide. So, di ba, napakaganda yung sample sa bayan ng Israel. Yung ibig sabihin dito, ipinapakita, to enlarge our tent. They are toiling about the tent. Di ba may mga tent yun na para mabahaba, ang iba tinitiklop. To enlarge our tent, tapos naglalagay ng yung panukusok para patibayin. So kinakailangan, mga kapatid ko sa Panginoon, i-strengthen natin yung ating enlargement, our discomfort. Alam bakit discomfort? Kasi i-enlarge na Sometimes, minsan hindi tayo familiars sa mga ginagawa natin. Parang hindi naman natin ginagawa yan Minsan marinig mo, hindi na natin dati ginagawa yan. So over na. Discomfort. Kasi naiba na Kasi lumalaki na. Dati naman wala nito. Bakit ang dami-dami? Kasi nga, naiiba na. Because the Lord enlarging the territory. Hallelujah. Kung mapapasin nyo, SBBS every year ay nai-enlarge. Dati dito lang ang mga bata. Ngayon, dahil maraming sponsor, pupunta na sila ng parko. Take note, nasuportahan pa ng SBBS because of your faithful of giving. Nakapagbayad pa tayo, napasakay pa ang mga bata sa treno. At nag-enjoy ang mga teacher. Especially ang mga bata. At lagot ako kay Mrs., hindi ko na isakay ng treno. Sabi ko, mamaya mahal magtreno tayo. Di ba? Ayan, hallelujah. But mga kapatid ko, ito na yon. And now, enlarge our territory. Kasi ito ay general to relaunch the vision. We will asking for government, the school, kasi puno na tayo dito. Kailangan namin yung tulong nyo. 1 week, ang hinihingi, ang ating ginagawa. Marami ng taon na naghihingi ang mga magulang ng na dagdagan. But alam niyo yung dahilan. We are ready, but somebody are not ready to enlarge the territory. We need more money, and to God be the glory, the Lord will supply more faith, more worker, and more places. But isa lang ang bagay na alam ko, kapag ini-enlarge ng Diyos ang territory niya, we will provide niya lahat ng needs ng bayan niya. Hallelujah. Kaya po, samahan nyo kami sa panalangin that the government will be approved na pahiramin tayo ng school for hiningi ko for 2 weeks. Yan. So, para 1 week preparation, but who knows? Kaya kasi sa kaparte, mamaya masasabi ko rin ito, apart ng ating enlarging, kailangan yung flexibility. Sabi mo, flexibility. So kasama po sa preparing, kailangan ng church yung flexible. Huwag tayong legalistic. Be flexible. Be teachable. And sacrifice. So to willingness to strength, kinakailangan ang church ay flexible.
Kita nyo, prayer meeting, ang dinala natin sa parko. May flexible. Kung hindi approve ito, kung hindi ito na-approvean, ibig sabihin may mga bagay na dapat nating mas approvean. Teachable. Laging tayo ay student. Kita nyo, saan nangyari na sinarado ng komuno yung dinaanan natin, one way, ay ang ating dala ay si Jesus. He is the way, the truth, and the life. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nakarating tayo sa Ama. Ayun yung favor ng Lord. So, be teachable. Be sacrifice. Maraming mga nagsakripisyo. May nagsakripisyo ng whole day. May nagsakripisyo ng one day, ng half day, hour. Pero, credit po yon. Kaya, kapag napagkatiwalaan kayo ng isang oras, dadagdagan na siguro ng Diyos yung 2 oras. Pero imagine nyo yung pinagkatiwalaan ng buong isang araw, dadagdagan yun sunod-sunod na araw. So, ibig sabihin, money is not a problem. Time is not a problem. But yung iyong flexibility and teachable and sacrifice, and that count. Hallelujah. Number 2, why God enlarged territory? Bakit nais ng Diyos na i-enlarge yung territory sa iyong buhay at sa iglesia? Ito, malaga ito. 3 bagay kung bakit why God enlarged the territory. Hindi lamang para lumaki, makilala ang church, makilala si pastor, ang leader, ang mga department. No. There is a reason kung bakit nais ng Diyos na i-enlarge ito. Number 1, to fulfill His mission. Kaya ini-enlarge ng Diyos ang territory ng Diyos sa iyong buhay, ini-enlarge ng Diyos ang territory sa church is because to fulfill His mission. Ano ang mission? And ating vision, Matthew 28:19, go and make disciple all nation. So kaya wag tayong maging sara sa mga ibang lahi. Maraming beses na tayong hindi natin napapansin, tinataboy natin ng ibang lahi. Because of our limited language. Language barrier. But right now, this year, 2026, hindi na mangyayari yon. Thank God sa buhay ni Rayling kasi kahit papaano ay talaga nagagamit siya mightily na maabot ang language. Thank God kay na Denise sa mga yan. Kita mo si Ardi ngayon, nag-i-interpret na siya. Hallelujah. Anak po yan ni Sister Del at Pastor Ronald. Kita nyo? Ay yung mga youth natin ginagamit mightily to enlarge, to fulfill His mission. God bless and growth and align with a purpose, not personal ambition. Kaya ini-enlarge ng Diyos ang territory dahil meron siyang layunin sa iyo at sa akin, sa iyo at sa church. Glory to God. Vision this 2026 must be tied into Great Commission goal. Hindi po dahil mapublish lang. Nakatali tayo sa Great Commission, sa goal, all nation. Hallelujah. Dominikanan, Italian. Hallelujah. Alam niyo ba kung bakit? Maraming magiging ngayon. Kaya samahan niyo ko sa panalangin, but we will share the vision. Saka ko na lang baka man ako ng kaaway pa. Pero ganun pa man, lagi nating nakatight tayo sa Great Commission ng ating vision. Don't forget that. Bawat program nakatight yan sa vision. Basketball, SBBS, anything program ng church, fellowship group, nakatight yan sa Great Commission. Abutin ang lahat ng mga tao sa mundo. Amen. Kaya po, to reach, why God enlarged territory? To reach more people. Sabi mo, more people. So, more people expanding territory, more soul reach. Sa pamagitan kung we expand, i-involve natin ng ibang lahi, mas maraming maaabot. Si Sorella, sa Romania, marami siyang maaabot na kapwa niya kapaese. Hallelujah. That's expanding territory. New ministry ng ating mga brethren. Kita nyo, nadadagdagan kapag lumalago ang ministry natin, ang territory, ini-enlarge ng Diyos din ang bawat mga ministry. Grabe. New leader, arise. Huwag kayong magtaka na nagpo-promote. Maraming nararise sa mga leader. Amen. We prepare them. Ganyan ang mangyayari. To more reach, more people, more leader, more disciple. And then, letter C, to manifest His glory. That's why ito yung dahilan
kung bakit nais ng Diyos na i-enlarge ang territory. Na-enlarge ang territory natin sa paano? Through media. Kung sino sumubaybay sa mga message ng Umbria, Terne, television, yung mga nakikita yung mga comment, grabe, may magsasabing negative, pero more on positive. Hallelujah. Why? Because nakikita yung kalwalhatian ni Kristo. Hindi lamang tayo basta nagpaparade. Kung hindi tayo ay ipinaparade natin ang kalwalhatian ng ating Panginoon. Habakuk 2:14, the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord. Hallelujah. Nakita niyo mga kapatid, the manifestation of His glory. And last, number 3, how to walk into vision this 2026 with expansion. Number 1, clarify the vision. Maging malinaw sa atin yung ating tinutugon. Sa bawat mga programa, ginagawa natin, maging malinaw sa atin ito. Vision, kung paano ang Diyos ay nagpakita ng vision kay Abraham. Sa Genesis 15, God appeared to Abraham in a vision and made him a great promise. Maedad na sa Genesis chapter 15, maedad na si Abraham. Pero sabi ng Panginoon, tumingin ka, lumabas ka, tingnan mo yung mga bituing yan. Ganyan, magiging karami ang iyong lahi. True vision. Hallelujah. Hindi niya nakita lahat yung dami ng lahi. Pero ipinakita na ng Diyos sa kanya, prima pa. Sa atin, ipinakita na ang mangyayari. Ang gagawin na lang natin ay sumunod, lumakad sa vision. Maging clarified. Bakit natin ginagawa ang SBBS? Ang bawat ginagawa po natin, dalhin natin doon sila sa malayo. Kita nyo kung hindi natin ginagawa, pero kita nyo kung gaano ang impact sa mga bata. Kasama nila yung kanilang mga magulang na nandoon. Hallelujah. So may mga reason po ito. Dapat clarify yung vision natin. Kung may pinapagawa, may inilons ang pastoral leadership, you must to be submit. The Lord give us the vision, leading. Hindi lang. Kaya nga, na-pop up sa akin yun nung disciple, napaalala ni Pastor, sabi niya, Pastor, nasabi mo doon na hindi ka lamang, hindi dapat to clarify our vision, to expand our, hindi lamang puro suggestion, dapat ikaw ay may action. Napakaganda po niyon. Hallelujah. So, maging malinaw, how to walk, clarify the vision, what is God's calling our church to expand? To expand evangelism. Evangelism is to bring people to Christ, to share the gospel. Church planting, ginagawa natin ito. We are now planting to the Viterbo, Quinchano. Nakikita nyo? Hindi po ito, kaya dire-diretso tayo. May gumagawa dito, pero nagawa din sila sa labas. Palakpakan natin ang mga nag-outreach. To God be the glory. Social outreach. Ano ang ginagawa natin? We have feeding program, basketball, para maabot natin ang mga nasa labas. At kung alam nyo lamang yung mga testimony nila, na nakita nila na ang inaabot natin, we are not promoting the religion. We are promoting Jesus. Hallelujah. Feeding program, basketball, SBBS, ito yung mga social, medical health, yan yung mga darating pa, abutin yung mga tao, mga kabataan. Kaya ang ganda ng program ng kabataan, they are preparing na magkaroon ng fellowship na night of youth. Hallelujah. Youth empowerment. Kasi sabi nga, sila yung magpapasahan natin. Tatanda kami. Paano kung kami tumanda na hindi namin naipasa yung vision ito? Paano na kung matigil ang SBBS? Paano na kung matigil ang prayer, meeting, Church of the Park? Paano na? Kakaawa ang maraming mga tao. Digital mission. Kaya kita nyo ang media natin kung gaano kalaki yung impact na ginagawa. Enlarging the territory. Hallelujah. Marami I believe, ang daming malaki ang nagagawa ng digital na ito. Media ministry. Kaya palakpakan din natin ang media ministry kasi sila ngayon yung media pulpit. Kami ay dito ang pulpit namin, but through media also, nadadala yung mensahe. Through picture, through message, to God be the glory sa kanilang buhay. I know kung paano magawa ang hirap. But they doing with joy. Kaya napakaganda po ng strengthening the foundation.
Yan yung ating why, how to walk into vision is strengthening the foundation. Letter B. Sabi ng Isaiah, enlarge the place of your tent. Strengthen your tent curtain. Wild. Hallelujah. Sabi mo, wild. Napakahalaga nito. The foundation ng ating ginagawa, none other than walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Ang kanyang salita. Hallelujah. Yung mga stick of faith na ito, kailangan ng mga tao to enlarge the territory. Kailangan yung mga taong may stick of faith. Di ba yung sa tent, yung may stick na inilalagay sa lupa para yung kung humangin man ay hindi mapapawid yung curtain. Kailangan din ng iglesia ng Terni ang mga stick of faith. Stick of faith that they are ready to commit their ministry. They are ready to seed of faith sa ministry. Stick of faith, yung mga stick na ito, pero maliliit lang ito. Pero pag pinukpok mo ito at ibinaon sa lupa, mamamaya itali mo yung mahirap malagot, basta-basta. Basta ikaw ay may pananampalataya. Kaya kapatid ko sa Panginoon, Isaiah 54:2, sabi niya, enlarge the place of your tent. Anong ibig sabihin? Prepare for increase. Sabi mo, prepare for increase. Prepare for increase your ministry, increase your capacity, increase your anointing. Hallelujah. Increase your gift. Strengthening your curtain wide means don't limit what God can do to you. Huwag mong limitahan. Sabihin mo, huwag mong lilimitahan ng Diyos sa iyong buhay. Strengthen your curtain wide. Palakin mo, palawakin mo, your influence, your ministry. Hallelujah. Enlightening your cord, strengthening your stick. Make your foundation secure to handle the coming growth. Yung stick na ito ay ibinabaon. Make sure na matibay ang pundasyon mo sa salita ng Diyos. Kasi darating yung hangin sa desert. Yung mapapansin niyo ang tent sa mga desert, matitibay. Laging anytime pwedeng silang magkaroon ng bagyo o yung hangin, pero kapag matibay ang iyong stick of faith, ang iyong bakod, yung kahoy na ibinabaon, tinatalian, yung curtain, magiging matatag ka, even tayo. Hallelujah. Step of faith. We need to step our faith. Palakasin natin, walk by faith and not by sight. Napakaganda ng testimony ng finance. Noong may mga nag-seed of faith, kulang na agad. Pero tumayo ang finance, tumayo ang mga leaders na God will provide. And noong damating ng Lunes, nagbuksuan na yung mga nag-volunteer, nagbuksuan yung na-sustain ang finance. And to God be, palakpakan nga natin ng Panginoon. Minsan pang pinatunayan na ang Diyos nating sinasamba ay Diyos na nagpo-provide. We need all of you to step our faith. Walk by faith. Step your faith of giving. Step up your faith of your ministry. Widely. Do not limit God. Hallelujah. This 2026 declaring, the Lord bless us. Praying katulad ni JP's, Lord, extend my territory. Hallelujah. Di ba? Ang sabi diyan, JP's call out to God of Israel saying that you may be bless me indeed. Enlarge my territory. Enlarge my territory that you may hand would be with me. Kasi kung wala ang kamay ng Diyos, hindi maaaprobahan tayo sa SBBS. Kung wala ang kamay ng Diyos, hindi iaangat tayo ng Diyos. Kung wala ang paghawak ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng magandang panahon. Do you remember, itong month na ito lang, first time sa buong SBBS, naging perfect yung panahon. Although, gumalaw ang Diyos lagi sa panahon. Tapos kahapon, biglang uminit. Sabi ko, dahil I know that the key of heaven ay nasa atin. Sabi ko, Lord, hindi ko sinabing takpan mo lang yung araw ng ulap.
para mas masarap ang aming pag aming gawain. Nangyari po ba yon? Buong araw po ay tinakpan yung araw. Maganda ang araw, ang init nung ano. But we pray, natakpan lang yung araw para wag masyadong mainit. Tinakpan yun hanggang sa matapos yung gawain. Sabi nga ni Pastor nung naibigay ko na yung benediksyon. Ayan, tapos na ang benediksyon. Lumakas na yung hangin. Hallelujah. Ipinakita lamang ng Diyos na yung kaluwalhatian niya ay nandun because He enlarged the territory. And to God be all the glory. Hallelujah. Tumayo tayo from doon sa ating mga, tayo po'y tumayo. At we declare this portion ng declaration. Sabay-sabay po natin basahin ito. And bago ko basahin yung declaration ng ating 2026 to enlarging the territory, bibigay ko lang itong 4 na ito. How to fulfill, ano naman yung ating role? Ang church ini-enlarge ang territory. Ano naman yung ating role? Ang role po natin ay welcome His presence personally. Worship team, come forward. Welcome His presence personally. Kailangan i-welcome natin ang presensya niya. I-invite natin ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Be the tent, the dwelling place of God. Sabi ng 1 Corinthians 3:16, the church is now the temple of God. Be a temple, the tent, the dwelling place of God, and make room for others. Sabi mo, make room for others. Enlarge your heart, your tent, to welcome others into the kingdoms of God. Hindi lamang, kaya pag may nakita tayo ditong kolore, huwag nyo namang pagtatawanan. Kung may mga nakita tayo ditong iba-ibang lahi, huwag naman natin silang kahit pabiro lang. Please. Hindi po maganda yon. Each believer carry the presence of God. Dapat tayo ang tagadala ng ilaw because Jesus is the light of the world. Tayo yung carrying ng light. Live under His covering. Live under His covering. Trust God's provision and protection. Live with the assurance that He bless us. He cover us. He enlarged His territory. Enlarging our territory. And this is our declaration. Sumabay po kayo sa akin sa panalangin. Lord, laksan po natin, Lord, bless indeed. Enlarge our territory. Let your hand be with us. Let Vision 2026 be the year of expansion. Transformation. Divine impact. Not for our pain, but for your glory. And this is our prayer and declaration. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Panginoon, na ipahayag na ang iyong salita, na iliris na ang expansion ng iyong kingdom here on earth. Lord, tulungan mo na lamang kaming lumakad sa pangitain at maging refresh sa amin ito day by day as we walk your command, Panginoon. As we walk our vision. Give us strength, faith, and allow us to come out to our comfort zone. God will enlarge your territory. God will empower you. He will anoint you. But you must be ready sa uncomfortable situation sa iyong buhay. Hallelujah. The Lord is telling you, I will open your spiritual eyes to see
vision that I will give you to enlarge your territory, says the Lord. Fear not. Fear not. I am with you always. Before we start our Holy Communion, sino nagnanais dito na ma-extend yung territory, your ministry, hallelujah, territory, your capacity, come on, hallelujah. God will, your impact, your influence, your responsibility. Kung ang feeling mo hindi kayang i-enlarge ng Diyos ang iyong territory, nagkakamali ka, kapatid ko. Kung feeling mo na wala ang impact yung iyong ginagawa sa maraming mga tao, nagkakamali ka, kapatid ko. Kung feeling mo hindi ka lumalago, this is the time. This is your opportunity to grab, to extend your territory, your influence, your ministry, your anointing. As we song, just talk to God right now. At ingatan mo ang mensahe ng Diyos sa iyo that the Lord will enlarge your territory. But be humble. Be humble. Maging vessel ka ng kalwalhatian ng Diyos.
1 Corinthians chapter 11, verse 25. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon na ibinibigay ko naman sa inyo nung gabing siya ipagkanuno. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawang inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Verse 25, matapos na maghahapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kanyang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan na ngang namatay. Kaya, 31, siyasatin natin ang ating sarili. Hindi kayo hahatulan ng Panginoon, ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, magsiserve ng tinapayan ngayon. Ganito ang gawin natin. Pastor Bailon, Pastor Chris, Pastor Ronan, Brother JR, i-distribute nyo ang tinapay at ang saro. And then sabay-sabay po tayong kakain ng tinapay at saro. Hintayin yung hudyat ko. Hindi na kayo pupunta dito sa unahan because of time. And then we have an agape love. Sama-sama rin tayong kakain. Katulad ng gagawin natin ngayon sama-sama. No? But look, the Lord's Supper, tingnan po muna natin. Look out habang ibinibigay. Look around you at Christ's body. Yung nasa kaliwa kanan mo, katawan niya ni Kristo. Ano man ang katangian niyan, kabahagi mo yan. Look inward to examine ourselves. Tingnan natin ang ating sarili. Karapat-dapat ba tayo na kumain ng banal na hapunan? Kung napapansin mo na parang hindi ka karapat-dapat ang sabi ng Biblia, ngayon pa lang, confess your sin and ask the Lord na, Lord, forgive me. At huwag mong hahayaan na hindi ka makapag-partake ng banal na hapunan. Sabi niya, confess, and then after that, pwede na po tayong kumain ng saro. Look backward of Calvary. Yung ginawa ng Diyos, way back 2,000 years ago, yung ginagawa natin ay pag-alala sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Ang kanyang mga latay ay nagpagaling sa atin. Look forward to Christ's return. Kailan titigil ito? Ginagawa natin pag-alala sa banal na hapunan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So, habang po nakikipag-naig tayo at kumakanta ng solemn ang worship, magpasiyasat po tayo sa Panginoon. Ulitin ko po, hindi ka lalabas sa lugar na ito na hindi nakapag-partake ng banal na hapunan. Ask forgiveness to the Lord so that you will receive the blessing from God. Ang pag-partake natin ng banal na hapunan, ang pangako ng salita ng Diyos, makakaranas ka ng kagalingan. Mararanasan mo ang kagalingan, ang matibay na relasyon, ang magpapaalala sa iyo sa Kanya ng banal na hapunan. Hallelujah, to God be the glory. Life quicken o pagpapalakas sa iyong buhay spiritual. Yung confirmation ng iyong covenant sa Panginoon, sabi niya, until He come. Orang masama. And receive your healing. Because the Bible tells us, by those stripes,
we are healed. God search our heart. He know us. Confess your faith in Him. Confess your sin, and He will forgive us. Si Pastor Chris para ipanalangin ng tinapay at ang charge itaas ang tinapay at hintayin ninyo ang aking sudyat bago kainin ang tinapay. Hallelujah. Thank you, Lord God. Amen. Lord, nakataas po ang tinapay, Panginoon, at inilagay mo, Lord God, ang iyong katawan para sa amin. And sa umagang ito, Lord God, hawak namin ang isang piraso, Panginoon. At kami kinikilala namin, Lord God, na kami isang bahagi, Lord God, ng iyong simbahan, isang bahagi, Lord God, ng iyong katawan, Panginoon. At salamat, Lord God, na nagagampanan, Lord God, ng bahaging ito, Lord, kami, Lord God, ang tungkulin para sa iyong gawain na iniwan mo sa amin, Panginoon. Kaya, Lord God, patuloy namin i-recognize, Panginoon, na kami, Lord God, ay pamilya sa lugar na ito. Kami, Lord God, may gagampanan as body, Panginoon. Kaya, Lord God, sa pagtanggap namin ito, Lord God, bigay mo naman sa amin ng Espiritu, Lord God. Yamang alam namin, Lord God, na binibigyan mo kami, kayo nagbibigay, Lord God, ng iyong Espiritu, Lord God, beyond measure, Panginoon. Okay, Lord God, as we receive the bread as a part of the body, Lord God, refill us with your Holy Spirit, Lord God. At Lord, salamat sa katawang nabugbog, nagkaroon kami ng kagalingan, nakaligtasan naman. Pinupuri ka namin, dinadakila, at iginagalang ang ginawa mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Kanin po natin ang tinapay
na sumisimbolo sa katawan ni Kristo. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Thank you, God. Hallelujah. Tinatawagan ko si Pastor Bailon para sa panalangin sa Saro. Taas po natin ang saro. Lord, nakataas ang saro, which symbolizes your blood. The blood that brings salvation to everyone who believes in you. Kaya ngayon, sa pag-alaala namin, Panginoon Lord, kasabay ng mensahe, Lord, salamat sa dugo, Panginoon, na humugas sa aming mga kasalanan. And thank you, Lord, Lord, sa pagtanggap namin ito, pagtanggap din, Panginoon, ng Vision 2026. Samahan kami patuloy sa pangalan ni Jesus. Inumin po natin ang saro na sumisimbolo sa dugo ni Kristo. Magbatean po tayo. Peace be with you. Release the blessing. Shalom. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ano? Hallelujah. Peace be with you. Praise the Lord. To God be all the glory. Hallelujah. Ngayon, igagawad ko po ang benediksyon at panalangin. Sasama ko na rin, at mamaya si Pastor Ronald naman para ipanalangin ang ating pagkain. Right? Good, okay? So, taas po natin ang ating mga kamay at narito po ang benediksyon. Panginoon, nagagalak kami, Panginoon, kung paano mo ini-strength ang iyong kamay doon sa krus ng Kalbaryo. Symbolize, Panginoon, your forgiveness. Symbolize, Panginoon, na makakalapit na kami sa trono ng iyong biyaya sa aming amang nasa langit at sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Ang iyo, Panginoon, pagkamatay doon sa krus ay nagpapakita rin na, Panginoon, na break ang barrier, Panginoon, ng nation, na ipahayag ang iyong salita sa maraming mga tao. Kaya naman, Panginoon, pinapasalamatan ka namin at we are ready to walk sa iyong kalooban, O Lord God, this 2026 for your glory. Kaya naman, Panginoon, igagawad ko ang benediksyon. Igawad mo rin, Panginoon, ng pagpapala, kagalingan, kalakasan, at ipaalala mo ang kanilang pag-ibig sa iyo, O Lord God. Haramasanda ko sumuko. Narito ang benediksyon. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos, na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Naway panatilihin niyang walang kapintasan ng inyong buong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Sumainyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Santong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, ang bayan ng Diyos ay magsabi ng Amen. To God be all the glory. Victory song. Now we proclaim in Jesus' name, strong of faith in Jesus' name, in Jesus' name, Amen. Now we proclaim in Jesus' name, just a miracle in Jesus' name, strong of faith in Jesus' name, Amen.
Diyos, salamat